Hello po, mga kasama. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon po. Kung nasaan man po kayong panig nagdaigdig ngayon, ay muli, pakisamahan niyo po muli ako dito sa ating video ito mula sa simula hanggang sa huli. Ang topic po ng ating tatalakay ngayon ay ang working versus studying. Ito po, in Australia, choosing between working and studying involves balancing immediate financial independence with long-term career growth. Full-time work offers higher income, stability, and benefits, but sacrifices free time and flexibility. Studying requires sacrificing immediate income and managing high stress, yet provides better career prospects. There are times when you have to choose between work and education, especially when schedules conflict. Ito po, ito po yung tanong. What should I choose between work and education? Ano ang ating pipiliin sa pagitan ng trabaho at sa edukasyon kapag dumating ang conflict schedule? Bago natin talakayin mga kasama ang tanong na yan o sagutin, magbigay po tayo muna ng karagdagang impormasyon. What are the key sacrifices in Australia about studying full-time? Financial constraint, lower income from part-time work, often requiring strict budget, time and stress, high pressure to manage assignments, leading to potential burnout, limited social life, and compromised sleep schedules. Yan ay mga tinalakay na po natin yan sa mga nakaraan nating video. Nabanggit na po natin yan. Yung delay income for going a full-time salary for several years. Ito po, yung unpaid placement. Some fields requires unpaid work experience. Example po, nursing, teaching, engineering, forcing student to sacrifice income for training. Ito po yung halimbawa, yung vacation student program. Unpaid, but sometimes paid po sa mga corporate company. Sa mga maliliit na mga company o mga medium company, ay ito po ay karaniwan hindi bayad. Kailangan kumuha ng experience ang mga estudyante bago sila gumraduate. Requirements po ito. At sa mga malalaking company naman, ay bayad po ito. Pero nga lang po ay sa mababang halaga, hindi tulad ng isang professional. Yung work placement, ganun din po. Ito yung halimbawa sa engineering ay meron 450 hours tulad na nabanggit ko po ng mga nakaraang video. Kapag ito naman ay sa mga maliliit na mga company o medium company, ito po ay unpaid. At sa mga malaking company naman po ay tulad ng sinabi ko ay bayad pero maliit sa halaga. Yan ang na-experience ko po yan mga kasama. Na-experience ko yan sa nang ako'y nagkumuha ng work experience sa isang engineering company. Na-experience ko po yan na wala akong bayad. Sacrifice po ako dyan. Sacrifice po ako. So, ito naman po yung sa working full-time. Work-life balance. Long hours, commuting, and monotony can result in an unfailing and lack of time for personal hobbies, health, or social life. Ito yung tipong trabaho mo. Yun at yun din, paulit-ulit. Minsan nakaka-boring. Yun po. Yung flexibility, limited flexibility to pursue further education or hobbies, often leading to revenge hours, staying up late for personal life. Yan po. Career limitation, potential for slower career progression compared to those with higher qualifications in certain fields. Combining both, ito po, part-time work or study, ito naman po siya, high mental load. Managing the Bachelor of Sacrifice, work-life unibalance often leads to high stress. Ayan po, mga kasama, high stress and having to deprioritize either work performance or academic results. Ayan po, sa panahon ng pag-aaral,
dapat ang workplace ay happy at healthy work environment para maging lower stress. Kasi binanggit kanina, high stress. So kapag ang iyong workplace ay happy at healthy work environment, ay yan ay magiging lower stress, mababawasan ng stress mo. Ang happy and healthy work environment is built on trust, open communication, and psychological safety, driven by leadership that value employee well-being, diversity, and work-life balance. Key components include flexible schedules, recognition support for mental health, and opportunities for growth, which collectively increase productivity, creativity, and engagement. Kalimitan po ito mga kasama ay mga corporate company. Pero, hindi lang naman po sa mga corporate, maging yung mga small and medium enterprises. Ayan po. And then, ito po, yung sharing lesson learned and advice. As a working student back then, so, I don't complain about the weight I carry. I choose it because it leads me to the future I prayed for. So, pinanalangin ko po yan ng matagal. I work by day, I study by night, and I build my destiny in between. My life is not balanced. It is committed to growth, committed to sacrifice, committed to success. Ito po, babalikan na po natin yung kaninang binanggit ko sa inyo na there are times when you have to choose between work and education, especially when schedules conflict. What should I choose between work and education? Ito po. Work and study are both important, but sometimes you need to sacrifice one of them. Work is referring to money or financial income. Alam po natin yan. Studying refers to the intentional, active process of acquiring knowledge or skills through reading, investigation, practice, or memorizations, often to prepare for examinations or to master a subject. Okay po. Ang pag-sacrifice sa work, ito po, ay dapat give and take. Tandaan po natin mga kasama, ang pag-sacrifice sa work ay dapat give and take. Hindi lang po dapat puro take, dapat nag-give din po tayo. Ano po ibig sabihin nun? Dapat magaling ka makisama sa iyong workmates, boss, at supervisor. Mas mahirap i-manage at makisama kapag ang nature ng work ay as a team at hindi siya individual. Kailangan mong pakibagayan ang team mo para yung mga pagkukulang mo ay sila ang magpupuno para ma-maintain ang inyong quality team performance at reputation. Yun po. May mga cases na kailangan ka na, may mga cases po mga kasama, ito po. May mga cases na kaiingitan ka ng mga kasama mo. Minsan hindi directly dun sa team mo, minsan yung ibang mga team o mismo kasama mo sa inyong departamento. Kainisan kanila, dapat ay kaya mo yan dalhin para ka makasurvive. Kailangan ikaw ay flexible, friendly, adaptable, survivor, humble, at matalas ang pakiramdam para alam mo kung sino ang loyal sa iyo na sumusuporta sa study mo. Sino ang spectator? At ito po ang pinakamatindi. Sino ang slanders? Sino naninira sa iyo? Dapat alam mo po yun. Dapat alam mo yun kung sino-sino mga yon. Mga kasama, naranasan ko yan. At nakasama ko sa trabaho ko noon ang mga ganitong uri ng tao. Kaya naman ako ay nagpapasalamat sa mga loyal na sumuporta sa aking pag-aaral. Nagpapasalamat din naman ako sa mga kasama ko ni Slanders na dito ay naging challenge ito sa aking sarili na lalo ako magpursige na makatapos at mapatunayan ko na kaya ko itong tapusin sa aking pag-aaral. Yan po mga kasama. At isa po sa karagdagan ko pang advice sa inyo, kung ang inyong boss ay talagang protektado ka, talagang napakaswerte mo at inaalagaan ka ng boss, dapat i-maintain mo ang magandang relasyon mo sa iyong boss. At kung halimbawa dumating naman sa stage na hindi maganda ang
hindi nagiging maganda ang relasyon mo sa iyong boss, sa iyong supervisor, dapat gumawa ka ng paraan, kaibiganin mo siya. Kasi yung boss mo ay yung tutulong sa iyo ng malaki. Siya ang malaking factor yan para ka makatapos. Maraming mga pagkakataon yung tipong magre-request ka na mag-holiday ka, magbabakasyon ka para lang sa study mo dahil kukuha ka ng exam. Dapat doon pa lang, hindi na maging hadlang sa iyo na approve, na dapat approve ka agad yung mga request mo. Kasi kung boss mo mismo ang problema mo, doon pa lang ay problema mo na ang pagpapa-approve sa kanya sa bakasyon mo ay isang malaking challenge sa iyo yun. Kaya imagine hindi lang isang beses o dalawang beses mo gagawin yan. Maraming beses mong gagawin yan na lagi ka makikiusap sa boss mo. Yan po, kaya naman po, para ma-maintain mo ang magandang relasyon mo sa iyong boss. Kapag halimbawa may mga pagkakataon na siya ay magre-request sa iyo, dapat pagbibigyan mo kung halimbawa kung kayang-kaya mo namang gawin at wala ka namang nalalabag o talagang ibig sabihin maliit lang ang impact sa kabuuan sa ginagawa mo, halimbawa sa study mo o anuman, maliit lang, magsakripisyo ka. Kailangan magsakripisyo para doon ay yun yung sinasabi ko kanina na ang pagsasakripisyo sa trabaho mo ay kailangan na give and take. Ayan po mga kasama, kailangan po yun para ma-maintain ang magandang relationship mo sa iyong mga kasama sa trabaho, sa iyong boss, sa iyong supervisor, para ma-maintain yung tinatawag na happy and healthy environment po. Okay po? Mga kababayan, sa mga susunod na video ay doon natin tatalakayin ang time versus money. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Paki-subscribe ang aking YouTube video channel na ito. Paki-like, comments and share po sa ating mga kababayan. Naway nakapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Maraming salamat po.